Sa bawat henerasyon ng PBA, may isang unti-unting nagiging mukha ng liga. Noong 90s, nandyan si Johnny Abarrientos at si Benji Paras. Sumunod sina James Yap, Mark Caguioa at Jimmy Alapag bilang cultural figures na nakaapekto rin sa popularity ng basketball sa bansa. Sa modern era naman, naging sentro sina Scottie Thompson at Junmar Fajardo. Pero habang tumatanda ang ilan sa mga haligi ng liga, may bagong pangalan na dahan-dahang umaangat at parang fans, analysts at mismong mga veterano ng basketball. Maaaring si RJ Abarrientos na ang susunod na magiging mukha ng PBA. Hindi lang dahil flashy siya maglaro, hindi lang dahil nasa Barangay Ginebra San Miguel siya na arguably the most popular franchise in the Philippines, kundi dahil nasa kanya halos lahat ng ingredients ng isang modern PBA superstar. Scoring ability, charisma, confidence, international experience, clutch mentality, at isang larong swak sa bagong generation ng fans. Pero bago ako magpatuloy, favor sana na huwag kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Malaking help din to para makagawa kami ng mga future videos pa. Bago pa man siya makarating sa PBA, may pangalan na si RJ sa basketball circles. Galing siya sa Far Eastern University kung saan agad napansin ang kanyang explosiveness bilang scorer. Pero ang mas nagpatingkad sa kanya ay ang desisyon niyang sumubok abroad habang bata pa. Naglaro siya sa Korea para sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus at kalaunan sa Japan B-League. Sa Korea, nanalo siya bilang KBL Rookie of the Year matapos mag-average ng higit 13 points at halos 5 assists kada laro laban sa malalaki at mas physical na import at guards. Iyon ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit kakaiba si RJ kumpara sa maraming local guards. Hindi siya lumaki lang sa typical PBA system. Na-expose siya sa Korean at Japanese basketball na mas mabilis, mas spacing-oriented at mas skill-heavy. Kaya pagdating niya sa PBA, dala niya ang isang modern offensive style na bihirang makita noon sa mga local guards. At nang madrap siya ng Ginebra bilang 3rd overall pick noong 2024, parang cinematic ang dating. Pamangkin sa basketball bloodline ni Johnny Abarrientos, dynamic scorer, flashy handles, tapos mapupunta sa pinakamalaking fanbase sa bansa. Parang destiny talaga. Sa rookie season pa lang niya sa PBA, ramdam na agad ang impact. Nag-average siya ng 12.7 points, 3.6 assists at 2.8 rebounds habang tumutulong sa Ginebra na makarating sa finals at playoffs sa iba't ibang conference. Hindi ito empty stats. Ginawa niya ito sa ilalim ng sistemang hawak ni Coach Tim Cone. Isang sistemang historically mahirap para sa rookie guards dahil nangangailangan ito ng discipline, decision making at tamang pacing. Pero ang talagang nagpatingin sa marami na future superstar ito ay ang kanyang sophomore league noong 2026. Bigla naging mas mature ang laro niya, mas efficient, mas composed, hindi na puro flashy moves lang, naging calculated scorer siya. Sa Commissioner's Cup, umabot siya sa higit 21 points per game at naging isa sa pinakamalupit na 3-point shooter sa conference. Kapag pinanood mo si RJ, mapapansin mong built siya para sa modern basketball. Kaya niyang gumawa ng sariling tira off the dribbles, may deep range siya, mabilis ang release, kaya niyang umatake sa pick and roll, marunong magbasa ng depensa at higit sa lahat, kaya niyang mag-init anumang oras. Isa siya sa mga guards na kayang magpasabog ng sunod-sunod na puntos within a minutes. Bagay na gustong-gusto ng fans ngayon. May halong old school at new school ang laro niya. Yung creativity niya minsan nagpapaalala kay Johnny Abarrientos. Yung fearless scoring mentality niya, may konting vibes ni Mark Caguioa at Terence Romeo. Pero ang shooting at spacing game niya ay mas pang modern era talaga. Isa rin sa pinakamalaking strength niya ay ang confidence. Hindi siya takot sa spotlight. Hindi siya natitinag sa pressure ng Ginebra crowd. Sa katunayan, mas parang lumalakas pa siya kapag mainit ang atmosphere. At napakahalaga noon kung gusto mong maging face of the league. Hindi sapat ang galing lang, kailangan kaya mong buhatin ang pressure ng expectation ng fans, media at buong liga. Pero syempre, hindi pa perpekto si RJ. Ang pinakamalaking weakness niya ngayon ay defense. Dahil undersized siya kumpara sa ibang guards at wings sa PBA, madalas siyang targetin sa switches at post-ups. Ilang fans at observers na rin ang nagsasabing, ito pa ang pinakakailangan niyang i-improve para maabot ang superstar level. May tendency rin siya minsan na maging sobrang aggressive offensively, may mga pagkakataong pinipilit niya ang tira o kaya naman over dribble sa basketball.
Pero habang tumatagal, makikita mo naman na nagmamature ang kanyang decision making. Sa mga recent games niya, mas controlled na ang pace niya at mas marunong na siyang pumili ng tamang moments para umatake. At dito nagiging exciting ang future niya. Dahil kung ang current version ni RJ ay kaya niya maging top scorer ng conference at contender sa major awards, paano pa kaya pag nasa tunay na prime na siya? Usually ang mga elite guards umaabot sa peak nila around 28 to 31. Nasa stage pa lang siya ngayon ng adjustment at growth. Kapag lalo pang gumanda ang kanyang katawan, depensa at leadership, posible talaga siyang maging complete offensive engine ng isang championship team. Pwede siyang maging 20 plus point scorer consistently habang nagbibigay ng 5 hanggang 7 assists kada laro. Maaari rin siyang maging pangunahing mukha ng gilas sa backcourt sa susunod na mga taon at sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang highlights, social media presence at exciting style of play. Swak na swak si RJ sa bagong generation ng basketball fans. Malaking factor din na nasa Ginebra siya. Sa PBA, iba ang impact pag ikaw ang franchise player ng Ginebra. Kapag mahal ka ng crowd ng Ginebra, halos automatic na national superstar ka, at habang papalapit na ang twilight year na ibang veteran star sa liga, parang natural na kay RJ ang unti-unting mapunta sa spotlight. Hindi pa siya tapos ma-develop, hindi pa ito ang final form niya. Pero kitang-kita na ang direksyon at baka balang araw kapag pinag-usapan na naman kung sino ang naging mukha ng isang buong PBA generation, isa sa mga unang pangalan na mababanggit ay si RJ Barrientos. Ang batang scorer na dumaan sa Korea at Japan, nagdala ng modernong laro sa PBA at posibleng maging simbolo ng liga sa susunod na dekada. Ikaw, sa tingin mo, bukod kay RJ Barrientos, sino ang maaaring maging face of the league ng PBA? Ilagay lang sa comment section ng inyong mga sagot. Salamat!